Pangalan ng Panginoon tayo Kristo, isang mapagpalang araw na tayo. Nandito naman tayo, hindi sa sarili natin lalukan, hindi sa dahil tayo ay may karamdaman, hindi sa dahil tayo ay may tungkulin, kundi higit sa lahat, niluluwalhati ng Diyos ang kanyang sarili at tayo ay kinakailangan makasama sa pagmumuhan natin. Ibig sabihin, ang tungkulin, ang karamdaman, iyan po ay mga bahagi lamang ng pamamaraan ng Diyos upang tayo, pagamat tayo ay maraming mga pinagkakalahan, maraming mga problema, tayo sa pamamagitan ng karamdaman ay tinawag upang makarating dito, hindi lamang para magpagaling ang Diyos ng ating mga karamdaman, kundi unang-una makilala natin ang Diyos sa buong nating buhay. Sapagkat ang tungkulin ng tao dito sa ibabaw ng sanlibutan, walang iba ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Lamang maraming mga bagay na sa pagkakaalam natin dahil sa pinagisnan natin, naturo ng ating mga magulang, nakasanayan natin magtrabaho, o maghanap buhay, kung ano-ano mga gawain, subalit kinakailangan mauna na muna natin pasalamatan ng Diyos sapagkat binigyan tayo ng isang magandang buhay, binigyan tayo ng anumang bagay na pangangailangan natin. Subalit, kung nakakaligtaan natin magpasalamat, puro na lang hiling na kung maaari pagkalooban ako ito, kung maaari masunusunod ang problema ko, kung maaari pagalingin ako. Hindi po dapat ganun lamang, kundi yung buong maghapon na iningatan tayo na hindi napahamak, isang bagay na po yun na pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya ngayon po, sa mga may karamdaman, sabi nga, ang karamdaman ng tao dalawang uri lang, spiritual at physical. Sa pagkatuwid, ang physical, ito ay sa pamamagitan ng pagkukulang natin sa ating mga sarili. Kakulangan ng kaalaman, kakulangan ng pag-iingat, at kakulangan ng makaalam ng mabuti at masama. Bakit po? Sapagkat kung kulang ating pagkaalam, marahil kung tayo pagod na at nagbasa, tayo ay nagkakaroon ng naramdaman. Kung tayo ay nalipasan ng gutom, nagkakaroon din ng naramdaman. Kung tayo po ay hindi natin alam na kinakailangan pag-ingatan pala natin yung mga bagay na huwag natin kakainin dahil tayo ay may karamdaman na dahil nga sa masarap tingnan na gagawa natin sa makatuwid ang pagkakasala o paglabag sa sariling kalooban natin o kalooban naman ng Diyos, yan tayo po nakakahamag kung kaya tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na karamdaman pisikal. Bakit po? Kung sa pagkain, alam na natin, high blood tayo, kumain pa tayo ng nakaka-high blood, tapos tayo ng high blood din. At baka hindi lang high blood, baka tumirit pa yung mata. Kaya po, nagmumula lahat yan sa pagkakasala. At ito naman karamdaman spiritual, ito po yung tungkulin natin sa Diyos. Walang iba, kung tayo, araw-gabi, nananalangin, lahat ng gusto natin, ipinahahatid natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pero, ang pinakamahalaga doon, kumbaga, sa dalawang taong nag-uusap, hindi naman pwede ikaw lang ang nagsasalita. Kinakailangan magsalita din ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Dito po, nagkakaroon ng tinatawag na magandang ugnayan. Sapagkat, kung nagsasalita tayo sa pamamagitan ng pananalangin, kinakailangan magsalita naman ng Diyos sa atin na walang iba. Magpatawad tayo, maging mabuti tayong tao,
manalangin tayo, magpasalamat tayo, ibigin natin ang kaaway, idalangin natin ang mga nagsisingsig sa atin. Lahat ng yan, kinakailangan mangyari sa makatuwid. Kung ginagawa natin manalangin, pinagbibigyan tayo ng Diyos sa ating mga kaibigan, dapat naman yung nais ng Diyos sa buhay natin, nabaguhin na natin at makilala natin ang lubusan ng Diyos. Yun po naman ang pamamaraan ng Diyos na sinasabi sa kanyang 12 alagad. Una, sumunod ka sa akin. Pero mahirap sumunod sapagkat unang-una, hindi natin kilala ang ating dakilang Panginoon. Sabi po dito sa pangalawang aralin, marahil ito ay napag-aralan na, pero ibinalik ngayon. Sabi po dito, sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Evangelista, Kapitulo 8, versikulo 12 hanggang 20. Muli niyang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw." Dito po, ipinakikilala ng ating dakilang Panginoon ang kanyang sarili bilang ilaw. Pero bago po siya tumanggap o kaya nag-umpisa ng kanyang ministeryo dito sa ibabaw ng lupa, mayroon na pong nagpatuturo sa kanya. Sabi po dito sa Juan 1, versikulo 1 hanggang 6. Nagpasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanyang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Sa makatuwid, bakit sinasabi ng ating dakilang Panginoon na siya ang ilaw? Kung tayo po ay nasa kadiliman, punong-puno ng mga tinatawag na suliranin o problema, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na tinatawag na berbo, walang iba ang ating dakilang Panginoon na nagkatawang tao dito sa ibabaw ng lupa. Kapag naririnig natin ang salita ng Diyos sa kabila ng ating kabalisahan, mga problema, karamdaman o ibang bagay na may kaugnayan sa lahat ng kapighatian natin dito, bilang tayo'y nasa katawang lupa, kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, naiibsan, na nagkakaroon tayo ng pag-asa doon sa tinatawag na buhay. Kung kaya binabago natin ang ating sarili, pinagsisikapan natin, ayusin ang ating sarili. Kumbaga sa isang kalagayan, napakadilim. Nakita natin ang tanging nag-iisang liwanag ang ating dakilang Panginoon na pinipilit natin makalapit sa Kanya. Lamang ito pong katawang laman na ito, kasi ginagamit upang diyan tayo manahan, kung tumira ang ating espiritu at matuto ang ating kaluluwa. Ito po ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Itong pita ng laman. Pero ang kalooban ng Diyos, walang iba ang sumunod sa Kanya. Lamang kung hindi natin nakikilala ang Diyos at hindi rin nakikilala ang ating dakilang Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng alam natin ang pangalan ng Diyos, alam natin na mayroong Ama, alam natin ang ating dakilang Panginoon at kilala rin natin ang dakilang Panginoon. Subalit ang pinakamahalaga, kung makilala natin ang ating dakilang Panginoon at nasumpungan natin ang ilaw, ang liwanag, dapat ang ating mga gawa ay nagpapakita na rin ng kaliwanagan na hindi na may kaugnayan sa kadiliman. At kumbaga, kung tayo'y dati magagalitin, kung tayo ay sakim, kung tayo ay palaway, dapat pag nakita natin ang liwanag, babaguhin na natin ang ating buhay, sapagkat kahiya-hiyaman lamang na gawin ang isang bagay sa hayat, sa kaliwanagan, ang isang bagay na ginagawa sa kadiliman. Kaya po, nagpapatuto dito ang ating dakilang Panginoon bilang sa kanyang sarili na isang ilaw, at pinatutuhanan naman ni Juan Bautista ang ating dakilang Panginoon. Kaya po
sinabi nga niya sa kanya ng mga Parisiyo, nagpapatutuo ka sa iyong sarili? Hindi totoo ang patutuo mo. Sumagot si Jesus sa kanila ay sinabi, bagamat ako'y nagpapatutuo sa akin din, ay totoo ang aking patutuo. Sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroon. Datapwat hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako paroon. Dito po, nagpapahayag ang ating dakilang Panginoon. Bagamat pinararatangan siya na nagpapatutuo na hindi totoo, pero ang ating dakilang Panginoon, nalalaman niya kung saan siya galing at kung saan siya pupunta, kung saan siya paroon. At nakikilala na niya rin ang kanyang sarili dahil siya'y sinugo dito sa ibabaw ng lupa. Pero ang nais ng ating dakilang Panginoon, magpatutuo sa kanyang sarili sapagkat siya ay sinugo. Kahit na mga matatalino, mga marunong ang nakapalibot sa kanya, siya'y naninindigan bilang sinugo dito sa ibabaw ng lupa upang magpatutuo sa pamamagitan ng kanyang sariling mga gawa, sa pamamagitan ng kanyang mga pangyarihang gawa, mga kababalaghan at pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Kaya nandito siya sa ibabaw ng sanlibutan. Na ito'y alaala lamang na binabasa natin na isinulat ng mga apostol, ng mga propeta na kasulat sa banal na kasulatan. Kung ating pagbubulay-bulayan, ilalagay natin ang ating sarili sa mga panahon noon na katulad ng nakakasalamuhan natin ang ating dakilang Panginoon. Titingnan natin, tayo'y makikipag-diskusyon din. Magkakatwiran din sa sinasabi ng ating dakilang Panginoon sapagkat sa kalagayan nung nagsasalita siya bilang isang karpintero at hindi bilang isang nagtapos ng pag-aaral na nag-aral ng mga karunungan dito sa ibabaw ng sanlibutan. Nandun po, kaya hinahatulan nila ang ating dakilang Panginoon. Paano ka makapagsasabi na ikaw ang ilaw? Isamantalang daladala mo martilyo, daladala mo katam, dahil anak ka ng anuwagi. Kaya hindi nila pinaniniwalaan ng ating dakilang Panginoon. Kaya ganun sila sumagot sa ating dakilang Panginoon. Ano po sinasabi dito? Nagsisihatol kayo ayon sa laman. Ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. Oo, kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Oo, at sa inyong kapusan ay nasusulat na ang patutuo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatutuo sa akin din, at ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatutuo sa akin. Totoo po. Tayo pong mga tao, mabilis po tayong maghatol. Sampul po. Halimbawa, may nakita tayo na isang tao na hindi, kumbaga, kuruwot ang mukha. Pag tinignan natin, ang sasabihin agad natin, ang pangit po naman. Hindi ba hinatulan na natin siya? Alalahanin natin, balat lang yan. Na nandyan sa ibabaw. Kung titingnan natin, hindi po tumitingin ang Diyos sa panlabas na anyo. Kung ano ang nasa kalooban yan. Kung kahit man yan kulog-kulugot ang mukha, kahit bungi pa yan, kahit bulag pa yan, may kapansanan sa itsura. Pero kung ang pagmamahal niya sa kanyang kapwa ay busilak, mas mabuti pa nga yung tao na yun kaysa dun sa naghahatol. Sapagkat bakit tayo hahatol? Isa rin tayo sa hatulan. At sa hatol na ginagawa natin sa ating kapwa, doon din tayo hatulan sa makatuwid ibabalik sa atin. Lalong-lalo na mahirap sa isang tao kung tayo ay nakakilala na sa Diyos. Bakit po? Kung pinag-aaralan natin, sabi sa aming bahagi ng mga nakasulatan, naglagay ang Diyos ng isang araw para sa paghuhukom. Kung gaano karami ang tao, isang araw huhukuman, gaano ba kabilis ang paghukom sa mga tao? Sa makatuwid, ang tao madali lang hatulan ng Diyos. Bakit? Sa lahat ng mga tao na nagbalik loob sa Diyos, nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag sa iba't ibang lugar, iba't ibang puok, o iba't ibang bahagi ng sanglibutan na ipinangaral si Kristo, na ipinangaral ang mabuting balita, na ipinangaral ang kaligtasan, at sa isang tao na nagkarinig, kahit yan
kailanman ay may karamdaman, kahit man yan ay punong-puno ng problema, at isinuko ang kanyang sarili sa Diyos, at nagsisi at nagbaliklog sa Diyos, at tinatanggap na hindi na bilang isang alipin, kundi isang anak sa magkatuwid mula sa kawalan. Tayo ay isang makasalanan dahil tayo tinanggap na ng Diyos at itinuri ng isang anak. Mayroong ilalagay ang Diyos sa atin, walang iba, ang tanda ng Espiritu Santo. Sapagkat kung tayo po ay dati nang nagkakasala, tayo ay napapahamak dahil sa ating mga pagkakasala din. At sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, ito na po yung panahon na tatawagin tayong mga anak sa makatuwid sa kabila ng ating mga ginawang katampalasanan sa ating buhay na ginagawa natin. Inibig tayo ng Diyos dahil sa habag na ipinakita sa atin, kaya tayo'y tinanggap ng mga anak. At ang tanda ng Diyos sa bawat taong tumatanggap sa Kanyang na pinatawad niya, madadalaman natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na kung tayo man dati ay magnanakaw, kung tayo man ay isang makasalanan, dahil sa pagbabagong yan, kapag kasama natin ang presensya ng Espiritu Santo, magagawa na natin ayusin ang ating buhay. Magagawa na natin baguhin ang ating buhay. Na tayo'y katulad na rin ng ating dakilang Panginoon na nililiwanag sa ating mga kapatid na nasa kadiliman, na kung dati sinasabi tayo ay masamang tao, dahil nakilala natin ang Diyos, nakilala natin si Kristo, tayo'y nagliliwanag na rin sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. At ang tandang yun ng Espiritu Santo, ito ang magdadala sa atin nang sa ganun ayusin natin ang ating buhay at tayo'y magpapatuloy na hindi lamang sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-aaral, kundi mapunta na sa tinatawag na kasakdalan. Na kung paano, sinusupil na natin ang ating sarili. Ano-ano po yun? Ang ating paningin. Pagkaminsan, sa pamamagitan ng paningin natin na nakakapaghatol tayo, nagsasalita agad ang bibig. Sa pamamagitan ng ating naririnig, minura tayo, hindi na tayo dapat gumagamit ng mura. Kapag tayo ay nakakaamoy ng mabaho, hindi natin pinipigilan natin ang ating bibig na magsalita ng masama. Kapag itong ating kamay ay makasalanan, pinipigilan na natin ang kagawa ng kasalanan. Dahil sa Espiritu Santo na nandiyan sa ating pulpi, ito na po yung pigil o pagbaguhin na natin ang ating buhay. At ito na po yung nagpapatutuo na tayo na nasa kaliwanagan at hindi na nasa kadiliman. Kaya po, sa mga may karamdaman, alin po ang madaling tanggapin? Pinagaling tayo ng karamdaman, nawala na ang sakit natin sa ulo, nawala na ang sakit natin sa tiyan, pero ang kabigatan ng ating loob na hindi tayo pinatawad ng Diyos, alin ba ang maganda doon? Yung pinatawad tayo pag-uwi natin kahit masakit pa ang ulo, masakit pa ang tiyan. Pero ang kabigaanan nitong puso, lahat ng mga naririyan sama ng loob hinanakit, ito'y ating pinakawalan na at isinurrender na natin sa Diyos. Iyan po ang pinakamagandang regalo ng Diyos. Kapag pinakawalan mo yan, sabi nga, when faith comes in, faith goes out. Ang lahat ng mga nandiyan lalabas na. At mapapalitan niya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na magtutuwid na ng ating mga landas sa pamamagitan ng pangunguna ng ating dakilang Panginoon bilang tanglaw, kuliwanag sa ating buhay. Magagawa rin natin paliwanagin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Ano ba pong sinasabi dito? Kung ang ating dakilang Panginoon, hinahatol na nila, siya po'y humahatol din. Pero ang hatol niya ay totoo. Sapagkat hindi siya humahatol ayon sa kanyang sarili lamang, kundi kasama niya ang kanyang ama na gumagawa sa iisang layunin na walang iba, ipahayag ang mabuting balita, ipaliwanag ang kaharian ng Diyos na kung titingnan natin, dapat makilala ng lahat ng tao na ang buhay hindi lamang dito sa ibabaw ng sanlibutan. Na ang taong ipapanganak, lalaki, magkaasawa, magkakapamilya,
magkakaroon ng anak, at tatanda, at pagkatapos ng mamamatay, pare-parehas lang naman ang history ng tao. Alin ko nga pinakamalaga? Yung nakilala natin ang Diyos sa ating buhay. At tayo'y nagkaroon ng tinatawag na pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ipinapahayag ng ating dakilang Panginoon, hindi lang sa ilaw dito sa sanglibutan, kundi sa mga tao, siya'y magliliwanag kung saan dapat paruroon ng mga tao. Sapagkat alam na nating dakilang Panginoon kung saan siya galing at alam din niya kung saan siya paruroon. Ang nais niya naman tayo, sa kanyang pinaroonan, tayo naman ay makaparoon. Makarating tayo doon sa kanyang ipinangako na buhay na walang hanggan. Kaya po ipinangangaral ang mabuting balita kahit saan ng lugar upang sa ganun ang mga tao ay makasama ng Diyos sa kanyang kalagayan, sa kanyang kaluwalhatian at hindi lamang dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya po, habang nandito pa sa ibabaw ng sanglibutan, dapat ayusin na natin ang ating mga buhay. Itaguyod na natin, pabutihin na natin ang ating mga buhay. Sapagkat kung tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, napakalaki ang chance na makarating tayo dun sa buhay na walang hanggan. Kapiling ang ating Ama, kapiling ang ating dakilang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, ang mga angheles at angheles kasama po natin. Kaya, ito po ang tinatawag na pag-asa. Ang ilaw na ito ang magsisilbing liwanag natin. Hindi lamang kahit mamatay man tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan, meron pa tayong inaasa na buhay na walang hanggan doon sa darating na panahon, pagbabalik ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po nating dakilang Panginoon nagpapatotoo, hindi lang sa kanyang sarili, kundi kasama niya ang Ama na nagpapatotoo, kaya gumagawa sila sa isang layunin na walang iba patutuhanan ng ilaw, patutuhanan ng lahat ng mga bagay sapagkat siya'y katotohanan. Sabi ko po dito, sa kanya nais kanilang sinabi, saan naroon ang inyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako, ni ang aking Ama. Kung ako'y inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Sinalitaan niya ang mga salitang ito sa dakong kapanyaman na nagtuturo sa templo at walang taong muli sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Ano po sinabi ng ating dakilang Panginoon? Kinausap siya ng mga tao. Saan naroon ang inyong Ama? Marami tayo'y nagtatanong din, nasaan kaya ang Ama? Nasaan kaya planeta naroon ang ating Ama? Kahit ngayon, nagtatanong tayo. Inaalam natin yung pangalan ng Ama, inaalam natin yung kung nasaan siya. Pero ito nga dapat ating dakilang Panginoon, nagkatawang tao, hindi natin siya nakikilala. Pagamat hindi natin siya nakita, pero dahil sa mga salita na iniwan niya sa pamamagitan ng pagsusulat ng kanyang mga alagad, na sinulat sa banal na kasulatan, magbasa lang tayo ng magbasa. Makikilala natin ang ating dakilang Panginoon. Sabi nga, sa binasa ko kanina, siya ang verbo at hindi ginawa sa pamamagitan sa makatuwid. Inspirasyon na ng Diyos ang ating dakilang Panginoon sa paggawa ng lahat ng bagay. Kumbaga, ginagawa mo ang isang bagay dahil yun ay ipagkakatiwala mo sa iyong anak. Kaya nga, naging inspirasyon. Kumbaga, mas maganda gumagawa ko na mayroong kang inspirasyon na anak. Ganyan ang kalagayan ng Ama. Kaya ginagawa niya lahat ng bagay, ginawa niya ang mga hindi nakikita, at ang mga nakikita, ang buong sanglibutan sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, sa pamamagitan po nito, nagpapatotoo ang ating dakilang Panginoon na bagamat siya'y tinutuligsa na hinahanap ang Ama. Pero ang makilala lang natin ang ating dakilang Panginoon na siya'y mula sa kalagayan spiritual, bumaba siya dito sa ibabaw ng lupa, nagpasok niya sa sanglibutan. Sabi niya, ay natando kay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Na itong katawan na ito ay ating ipagdiriwang sa darating na buwan ng Oktubre 2. Tayo pong lahat ay mauunawaan natin yung kalagayan ng pagsilang ng ating dakilang Panginoon. Isang katawan na sa akin na inihanda mo. Kung kaya, kung titingnan natin sa papaano bang klaseng katawan isinilang ng ating dakilang Panginoon,
Hindi po ito inilagay sa magandang kalagayan, kundi inilagay sa isang sabsaban. Nakatulad din ng pagdating ng salita ng Diyos sa ating buhay. Tayo naman ay nasumpungan, ang ating puso ay katulad ng isang sabsaban na napakarumi na kapag pumasok ang salita ng Diyos sa ating buhay, maaaring maging banal ang sabsaban na yan, maging banal ang puso na yan natin, na tayo man ay nagkakasala ng dati. Subalit dahil sa salita ng Diyos na tinanggap natin, malilinisan ang ating puso, babaguhin ang ating buhay, at tayo magpapatuloy na hindi na sa kadiliman, hindi na sa mga problema, hindi na sa mga karamdaman, kundi masumpungan natin ang liwanag sa ating buhay. Kaya po, ito'y sinabi ng ating kabilang Panginoon. Ito yung, kumbaga, kwento. Habang siya'y nandun sa mga naguhulog sa kabanang yaman, na nagpapahayag siya, pero marami ang nag-isip na hulihin siya. Pero dahil hindi pa nga dumarating ang kanyang oras, kaya hindi pa niya kapanahunan, sapagkat may tamang panahon. Kung tayo man, mga tao, ay palaging nagmamadali, huwag po tayong magmadali. Marami tayong kahilingan, pero may tamang panahon din na masusumpungan natin at makikita natin ang mga kahilingan natin, ang mga hinahanap natin. Sapagkat sabi nga, thy will be done. Mangyari ang kalooban ng ating Ama, huwag ang sa atin. Tayo may mga hinihiling, napagalingin tayo, na makaraos tayo sa mga problema, pero may tamang panahon. Kinakailangan maranasan muna natin ang maging matibay sa mga problema. Kinakailangan maranasan muna natin ang magkaroon ng karamdaman. Sapagkat kung ang tao ay walang karamdaman, hindi kilala ang Diyos. Pero kapag may karamdaman, ang lakas ng sigaw. Sumisigaw pa, Diyos ko! Pagalingin mo ako. Pero hindi niya nakikilala ang Diyos. Pero ang kayang-kayang sambitin ng Diyos. Kaya kinakailangan ang Diyos ay magpapakilala sa lahat ng pamamaraan niya. Maging karamdaman man yan, maging problema man yan, nandyan lang lagi ang Diyos. Nag-aantay sa isang taong magbabalik loob sa Diyos at magsisisi at tatawagin mga anak. Na siya'y nagpapakilala, isang liwanag, kinakailangan tayo'y magliwanag din sa ating buhay. Ang katotohanan at ang ating natinang Panginoon na magtuturo sa atin na itutuwid na natin ang ating mga sarili at tayo ay pinabago ng muli sa pamamagitan hindi na ng dating pagkatao, kundi ng bagong pagkatao, bagong nilalang sa piling ng Diyos dito sa ibabaw ng salita. Salamat at isang mapagpalang araw sa bawat isa.